Ito na nga mga Lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga Lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter ay makikita natin na si Tessia ay na-shock pa din mula sa pagbanggit ni Arthur na mahal kita Tessia. Ang green na mga mata ni Tessia at ang mapupulang pisngi ay makikita natin talagang tinamaan talaga si Tessia mga Lods. Alam mo, mahal na kita. Ikaw lang, sabat na, sobra-sobra pa. At makikita natin na si Arthur ay talagang dumangus. Hinawakan niya ang kamay ni Tessia at sinabi na mahal kita Tessia, sanay mahal mo din ako Tessia. At shock pa din si Tessia mga Lods, wala siyang kaimik-imik sa sinabi ni Arthur. Habang ang araw ay papalubong na bamanat pa si Arthur ng mga sweet lines mga Lods. Habang nakahawak pa din si Arthur sa mga kamay ni Tessia ay binabanggit niya na siguro pwede tayong maging magkasintahan na ano sa tingin mo Tessia. Habang sinabi ito ni Arthur ay ang naging tugon lang ni Tessia na may cute na ekspresyon ng mukha ay niloloko mo lang ata ako Arthur. At si Arthur naman makikita sa mukha niya na medyo napaiya siya dun na sinabing hindi yun mga kasinungalingan Tessia. Dagdag pa niya na gusto mo ba akong maging kasintahan Tessia? Tugon naman ni Tessia na hindi ko alam Arthur, hindi ko ma-imagine na magbabago ang lahat once na maging magkasintahan tayo. May pabebeng mukha naman si Tessia, dinagdag na akala ko kailangan kong maging malakas, maganda at maging mature upang mapabilib ka upang makapiling kita o mapansin mo ako. Lumapit si Arthur at sinabing bagamat hindi kita kayang ibigin sa romantikong paraan o maibigay ang buhay na gusto mo, narito ako para maging number one na humahanga sa'yo. Medyo itinulak ni Tessia si Arthur at sinabing tumahimik ka nga dyan Arthur bago kita ihulog sa bangin. Tapahiya ang ating bida ng kaunti at si Tessia naman ay tumahimik din habang pinagmamasdan niya ang kwentes na binigay ni Arthur sa kanya. Habang may cute na ekspresyon ay itinaas niya ang kwentes at sinabi kay Arthur na baka pwede mo akong tulungan ikabit itong kwentes. At si Arthur naman ay may nasisiyahang ngiti ay handa na niyang kunin ang kwentes. Pagkakuha ni Arthur sa kwentes ay hinati niya ito sa dalawa ang kwentes na hugis dahon. At habang sinusuot na ni Arthur ang kwentes kay Tessia na kinikilig abay, sinabi naman ni Arthur na itong kalahati ng kwentes na ito ay sayo at itong kalahati niya ay sakin din naman. At syempre hindi magpapatalo si Tessia at ginamit naman niya ang kanyang magic upang magkaroon ng tali ang kalahati na kwentes ni Arthur. Syempre pa-impressed si ate mo Tessia mga Lods habang si Arthur naman ay manghang-mangha. Makikita natin mga Lods na ang kalahati ng kwentes ni Tessia ay may tali na mga Lods, mukhang mag-incantation pang dinagdag dito si Tessia mga Lods, hindi basta-basta kwentes lang ito. Kinuha na ni Tessia ang kwentes at sinabi kay Arthur na tumalikod ka nga at medyo bumaba ka, masyado kang matangkad, hindi kita maabot, para ikabit ko ito sa leeg mo ang kwentes. At habang kinakabit naman na ni Tessia ang kwentes ay makikita natin pareho silang kinikilig. Basa na kaya yan Tessia o nakatayo na din yan Arthur? Kidding aside mga Lods, nagulat nga lamang si Arthur habang kinikilig, kitang-kita sa kanyang mga mata. Hala baka dinakma na ni Tessia mga Lods. Ay false alarm lang pala mga Lods. Niyakap pala ni Tessia si Arthur. Backhug pala, akala ko kung ano na sana all may backhug, sakin kasi back pain . Sana all ligtas. Mabalik sa kwento at sinabi ni Tessia habang nakayakap kay Arthur na I love you too, tanggang Arthur. Pero nasa gitna tayo ng matinding gyera, pareho tayong may sariling responsibilities at may mga taong nangangailangan sa atin. Papaano yun Arthur? Humarap si Arthur kay Tessia at sinabing alam ko at marami akong kailangan sabihin sa'yo Tessia. Habang may naguguluhang tingin si Tessia ay sinabi ni Arthur na kung mangako kaya tayo sa isa't isa pagtapos ng gyera na ito ay sumabat si Tessia ng angkala. Sing pangako ba yan Arthur?
Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Tessia at sinabing ay pangako natin sa isa't isa na walang masasawi sa atin sa magaganap na gyera at magiging magkasama tayo gagawan ng future natin Tessia. Makikita natin mga lods na si Tessia ay nagulat sa narinig niyang pangako na binitawan ni Arthur sa kanya. Pero mga lods, hindi ako naniniwala sa promise na yan. Sinabi niya nga sa akin na hindi kami maghihiwalay at ayun hanggang salita na nga lang aray ko po. Mabalik sa kwento, si Arthur at Tessia ay tumayo na at magkalapit na ang kanilang mukha na tila maghahalikan na at sinabi ni Arthur na bubuo tayo ng isang masayang pamilya Tessia. Habang si Tessia ay napa-tears of joy mga lods at sinabing oo Arthur, ipapangako ko sa iyo na hindi ako masasawi sa mangyayaring gyera. Makikita naman natin na si Arthur ay tinamaan kay Tessia talaga mga lods, eyes can't lie talaga I know. At biglang naputol na lamang ang sweet moments nilang dalawa na may naramdamaman si Arthur. Napalingon na nga lamang si Arthur sa hindi kalayuan at nasabi na anong nangyayari. Masyado pang maaga upang lumusab itong mga monsters na ito, habang si Tessia sa likod ni Arthur ay nagtataka na nga lamang sa nangyayari. Sa hindi kalayuan sa kagubatan makikita ang isang malakas na usok na tila may paparating na sakuna na. Napaisip naman si Arthur nang mukhang ang report ay mali. Ang sinabi ay darating pa ang mga monsters mga ilang oras pa mula ngayon, pero bakit mukhang napaaga ang pagdating nila? Napa-active na nga lamang ng kanyang magic si Arthur at in-enhance ang kanyang mata at nagliliwanag na ito, habang sinasabi na ang mga beast horde ay darating na mamaya-maya sa ibaba makalipas lang ang ilang minuto. Lumipat ang eksena mga lods, sa loob ng kagubatan si Circe ay tumatakbo papalayo sa matinding labanan sa pagitan ni Fane at ng elf soldier. Makikita natin ang pagmamadali ni Circe sa pagtakas habang sinabi ni Fane na huwag kang titingin sa likod, magpatuloy ka lang sa pagtakbo. Habang si Circe makikita natin na sobrang lalim na ng paghinga, halatang pagod na siya sa pagtakbo sa kalabang elf soldier, habang sa isipan naman ito na si Fane ay ginagawa ang kanyang tungkulin habang ako ito tumatakbo papalayo sa labanan. Habang si Fane naman ay nakikipagtanggalyan pa ng lakas sa elf soldier, halatang dihado talaga si Fane sa matinding labanan na nagaganap. Dagdag pa ni Circe sa kayang isipan na dapat ako din ay kailangan kong gampanan ang aking tungkulin. Habang tumalsik ang braso ni Fane sa ere mula sa paghampas ng elf soldier dito, makikita natin na hindi lang tinatabla ng awa ang elf soldier at si Fane naman ay nagulat sa nangyari sa kanyang braso na naputol. Ang isang elf naman na may pana ay may inaasinta mula sa malayo at ang araw mula sa pana niya ay nilagyan niya ng wind magic. Ito handa ng magpakawalan ng napakalakas na atake at binitawan na nga niya ang napakalakas na atake mga lods patungo sa kayang inaatake na si Circe na tumatakbo papalayo. Halatang pag natamaan si Circe sa vital part ng kanyang katawan ay ikakasawi niya agad ang paparating na atake. Habang si Circe ay makikita natin mga lods na hinahabol na ang kanyang hininga sa pagtakbo mula sa mga kalaban. At paglingon naman ni Circe sa likod ay malapit na sa kanya ang arrow na may wind magic at biglang dumating si Fane at sinalag itong arrow na tatama sana kay Cherchi. Makikita natin na nagulat na nga lamang si Cherchi sa pagdating ni Fane at sinabi ni Fane na huwag kang tumunganga dyan Cherchi, di ba sinabi ko sayo na tumakbo ka lang hanggang sa maging ligtas ka? At si Circe ay nagulat ng gusto nang makita niya na ang kamay ni Fane naputol na. Habang hinahabol na nga din ni Fane ang kanyang hininga ay sinabi niya kay Cherchi na huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ko na kailangan ng kaliwa kong braso para ipagtanggol ka. Tumingin si Fane kay Cherchi at sinabi na kailangan mong mag-focus para marating ka sa last array at pag nakarating ka dun at ma-activate mo ang last array ay ang ating mission ay magiging successful na. Habang si Cherchi at nagdadalawang isip na sumagot na mukhang hindi ko kaya Fane. Ang elf na may hawak na dalawang espada mula sa mga damo ng kagubatan ay patunggo na kila Fane at Cherchi at si Fane ay naghanda na din upang pigilan itong elf soldier na papalapit na sa kanila. At sinabi niya kay Cherchi na kung buhay pa itong elf na ito kayo nila Maeve at Cole ay subukan niyong makatakas, ngunit kung hindi niyo magawa ito ay alam niyo na ang magiging kapalaran niyo. Habang naririnig ito ni Cherchi ay may takot na bomb alert sa kanya. At habang ina-activate ni Cherchi ang last array ay lumiliwanag ang marka sa kanyang likod. Habang sinasabi na ang aming mga buhay ay magiging alay o magiging liwanag tungkol sa pagkapanalo ng Alacraean sa gyera nangyayari. Inilabas ni Cherchi ang punyal at handa ng lagyan ng dugo ang array na ginagawa niya upang maging mas malakas ito.
Sa pagpatik ng tugo sa lupa ay sinimulan na ni Cherchi ang pag-activate ng array. Makikita natin sa mukha ni Cherchi na nahihirapan na siyang mas palakasin ang array. Napapakagat na nga lamang ng ipin si Cherchi at naidagdag na mukhang hindi pa sapat talaga ang oras ng pag-activate nito upang maging mas malakas ito. At biglang tinamaan na nga lamang si Cherchi ng wind arrow sa balikat at napasigaw na nga lamang ito sa sobrang sakit. Ang kaliwang kamay na nga lamang ni Cherchi ay naitukod niya sa lupa. Habang ang elf soldier ay sumugod kay Fan Ina mabuti at nasalag naman ito niya, ngunit siya ay napatalsik ng malayo dahil dito. Tumalsik si Fane malapit kay Cherchi at si Cherchi ay gulat na gulat sa pangyayari at napatawag na nga lamang siya sa panagulan ni Fane sa sobrang pag-aalala nito. Habang si Fane ay tinukod niya ang kanyang sibat sa lupa na pinakikita niya na kaya niya pang lumaban, makikita natin si Fane na ginamit ang sibat niya upang maging tungkod upang makatayo at ang kanyang paghinga ay hinahabol na lamang na din niya. Habang tumatayo siya sa harapan ni Cherchi ay sinabi niya na ang array ay ipagpatuloy lang ni Cherchi ay activate lang. Habang si Cherchi ay umiiyak, nakahawak sa sugat na natamo niya at nakatingin lamang kay Fane. Habang ang elf na may hawak na dalawang espada tumalon papasugod kay Fane ay sumisigaw ng mamatay ka na. At ang kasama naman na isa pang elf na may hawak na pana ay itinutok na kay Fane handa nang tapusin ito, at si Fane naman ay nakatayo lang at humanda pa din na lumaban kahit alam niyang dihado siya. Ay patuloy pa din siyang lumaban at ibinato naman ng elf ang isa sa kanyang espada at si Fane naman ay sinasalag ito ng kayang sibat. Habang nanunood si Cherchi sa isip-isip naman ni Cherchi na malayo na at malapit na din tayo matapos sa ating mission, pero mukhang hindi ko na din kaya na maipagpatuloy ito, nawawalan na din ako ng mana at pag-asa. Habang umiiyak si Cherchi at nakadapa na siya sa lupa, halatang hindi na talaga niya kayang bumangon pa dahil sa pagkaubos ng mana at pagod sa katawan. Gusto ko na lamang mamatay na ngayon. Habang bumalik ang mga alaala ni Cherchi sa kanyang kapatid na si Seth, niisip niya na papaano naman si Seth. Ang kanyang magiging future. Trivia lang mga lods, si Seth ay naging estudyante ni Arthur Lewin noong nagpanggap si Arthur bilang si Professor Gray sa Central Academy. Mabalik sa kwento, habang matinding lumalaban pa din si Fane sa elf soldier ay si Cherchi naman ay gumagapang upang maipagpatuloy niya ang pag-activate sa array. Nasasabihan lamang niya sa kanyang sarili na si Seth ay ayaw niyang mamatay ng ganon-ganon na lamang, kaya ganon din gagawin ko. Gagawin ko ang lahat upang ma-activate ko itong array. Makikita natin si Cherchi mga lods na gumapang ng malayo patungo sa puno upang ma-activate na niya ang array ng tuluyan. Habang gumagapang at binubuhos ang kanyang huling mana sa pag-activate ng array ay sinabi niya na mukhang hindi na kita mabibisita Seth, mukhang hanggang dito na lang din ata ako. At nilapat na niya ang kamay sa array at na-activate na. Habang ang ilaw ng array ay binabalot na ang buong kagubatan ay nasabi niya sa kanyang sarili na naway mapatawad mo ang iyong ate at hindi na ako makakauwi pa. Ang matinding liwanag ay umaagos patungo sa iba pang array sa paligid ng gubat. At papunta sa loob ng bayan upang masimulan na ang pagpunta ng mga Alacrian Soul Eater sa bayan. Habang tumutulo ang luha ni Cherchi nang makita niyang matagumpay niyang nagawa ang mission ay napawika siyang, Seth, mananatili ka sa aking puso, mahal na mahal ka ng ate magpakailan paman. Habang ang gray na aura mula sa array ay bumalot na sa buong bayan, sinyales na ito na magsisimula na kumilos ang mga Alacrian Soul Eater. Habang may misteryusong babae tayong makikita mga lods na elf na may matinding aura at lumulutang sa harapan ng bayan, binabalot siya ng napakalakas na magic sa katawan, ay iniipon niya ang kanyang magic sa kanyang kanang kamay at handa ng ibato ang isang malakas na magic spell sa ibaba mga lods, at binitawan na nga niya ito pababa at sinabi naman ni Cherchi na at mabuti na lang gumana na. Habang nakadapa sa lupa at hinahabol na lamang ang hininga. Ang ngiti ay bumalot sa kanyang mukha at napasabing mabuti na lang ang aming mission ay natapos na din. At ang malakas na magic ay tumama malapit kay Fane at talagang talsik si Fane sa shockwave ng atake na ginawa ng babae. Makikita sa mukha ni Cherchi na ang puot sa mga kalaban. At winikang kahit na ganitong buset na kagubatan na ito ay hindi na magiging ligtas pa. Makikita natin mga lods na ang linya ng mga arrays ay nasa buong kagubatan na upang magiging liwanag ng mga Alacrian Soul Eater ito para sa magiging paglalakbay nila sa kagubatan. Dagdag pa ni Sirs na ang mga array na nasa kagubatan ay magiging daan upang makarating ang mga army ng Alacrian upang maabot ang kabisiran ng bayan, at ang mga Alacrian armies ay paparating na.
Makikita natin mga lods ang thousands of Alacraean soldiers ay sobrang dami nakahilira na at naghahanda upang sumugod na mula sa kabilang ibayo ng kagubatan patungo sa Elf Kingdom mga lods. Mainit na bakbakan ang masasaksihan natin mga lods. At dito na nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube channel natin, pati na rin mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood, see you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.